Tito Mondi, sabi nila, pag nagmahal ka, dapat the feeling is mutual. Sa akin po kasi ay hindi. Para ako isang orchid na naninirahan sa punong kahoy hanggat kailan ko gusto pero walang pakialam sa nararamdaman ko. 2 years na kami magjowa ng lalaking tatawagin ko na lang sa pangalang Val. Hindi ko po talaga naramdaman sa kanya that I am special, Tito Mondi. No third party involved so far. Pero para bang ako isang bulaklak na dinidisplay. Masabi lang niya na may girlfriend siya sa harap ng kanyang pamilya. May tinatago ba siya sa akin? Minsan, natatanong ko na sa sarili ko, Bekemon ba siya? May nagdurugong puso. Ayan, dagang nagdurugong puso ni Majo. Ayan, Majo. Friday na Friday, ang hugot mo, Majo ha. Ito, sa yung boyfriend ako, medyo relate din tayo dyan. Ito, sa mga gaya ni Majo, kasi di ba minsan pag dinadala tayo o nung mga ating mga jowa natin, minsan di ba, pakiramdam nila dinidisplay sila, hindi sila masyadong parang nagkakaroon ng bonding sa kanilang mga pamilya nila. Sa akin, Majo, mas maganda dito pag-usapan nyo rin muna. Kasi baka mamaya yun yung kanyang language of love, di ba? Hindi siya masyadong touchy, hindi siya mag-gift. Baka naman yung oras, di ba? Parang kahit na hindi siya ma-express ng kanyang salita, di ba? So, etong tinatago niya sa'yo, sa tingin ko, ikaw rin yung makakaalam eh. Ano ba? Ang una mong tingnan dyan, Majo, nung araw ba na niligawan ka niya? O kaya yung mga buwan na sinusunod-sunod yung kanyang pagsasama, nagbago ba? Una, sa kanyang mga kilos, sa oras niya, sa pakikitungo sa'yo, may nagbago ba? Kasi kung may nagbago na, sa tingin ko, ito yung kailangan yung pag-usapan. Kasi, di ba, minsan may mga bagay na, yung maliliit na bagay, kapag hindi natin na pag-usapan, tinulog natin, naiipon. Kaya baka Majo, yung sa'yo, sa part mo na yan, naipon. Kaya akala mo parang, teka, jowa pa ba tayo? O display lang ako, di ba? So, sa tingin ko, kailangan mo siyang kausapin. Yun lang yun, para malaman yung tinatago. Kasi, kung lagi lang tayo mag-aakala na may tinatago sa akin ng boyfriend ko, parang mahirap maghulaan. Kailangan may magtatanong. Kung siya hindi makapagsalita, ikaw na mismo magtanong para ma-open na yung conversation nyo para sa inyong pinagdadaanan. At ito, minsan, nanatanong mo sa sarili mo, Majo, Bekemon ba siya? Ano ba? As in Bekemon, di ba? Ito, kung Bekemon siya, ito, sa tingin ko, medyo mahirap yan. Kasi ako, sa mga tropa ko, ang lagi namin palatandaan dyan, Majo, ganito lang yan. Ako, subok na subok ko. Kapag may tropa kami, halimbawa, itong single naming kaibigan na babae, may ipapakilala sa kanya na lalaki dahil para makamove on, di ba? Ang ginagawa ng mga tropa ko, sinasama ako. Okay, iba kong kasamahan. Tapos, eto, red flag to, Majo, at sa mga kapatid natin. Kapag ang nanliligaw sa'yo ay biglang napatingin sa barkada mong lalaki at talagang tuon niya, talagang lagi napapatingin, ay nako, magduda ka na. Parang, teka, delikado to, delikado. Red flag yun. Kasi, di ba, dapat medyo ilang ka. Kasi, di ba, minsan talaga may ilang ka, di ba? Hi po, di ba, tingin, hi, Majo, ganyan. So, yun pa lang, di ba? Then, second, kapag tapos nyo, parang, teka, parang mas tinatanong niya, kaibigan mo ba yun? Sa kayo nagkakilala? Aba, yung kwentuhan napunta sa kaibigan mo. Hindi na kay Majo o sa babae na kaibigan mo. Kaya dapat talagang, yun, mga simpleng gesture lang, yun. Sign na yun, di ba? Tapos, syempre, kapag nagkita kayo, first time nyo magkita, ayan. So, dapat, yung oras tsaka panahon talagang hindi nalilis eh. Parang hindi nalilis sa mga lalaki. Dapat ikaw talaga yung niya. Ikaw yung naging number 1 niya. So, ayun lang. Tapos, kung Bekemon siya, tingnan mo, subukan mo lang din, di ba? Tapatin mo na dahil 2026 na ngayon, di ba? Para at least hindi ka na umasa kasi minsan, di ba? Baka mamaya, di ba? Meron pala siyang hindi sinasabi, pero, di ba? Na-inlove din siya sa'yo. So, wala namang masama kung ma-inlove yung Bekemon na yun sa'yo, pero ang mahalaga, naging open siya sa'yo na mahal ka niya at mahal mo din siya. So, yun lang naman. So, Majo hindi ka display. Huwag mo munang i-assume na Bekemon ang yung jowa. Pag-usapan mo, tapatin mo mamaya. Ngayon, i-text mo na ngayon. Di ba? O, abangan mo sa kanto. Ayan, eto na. Ang ating pangalawang tanong bayong. Eto, Tito Mondi. What to do? What to do?
O, English yun. Pinakilala ako ng boyfriend ko, boyfriend naman, sa kanyang family. For more than a year in a relationship, sabi niya ay time na para makilala ko ang kanyang family circle. Welcoming naman ang kanyang parents at magaan sa loob, pero ang 2 older sister niya ay medyo hindi. Iba ang tingin sa akin. Maybe because he's the youngest at only son. Natapos ang dinner sa house nila, pero ramdam ko na malayo ang loob nila sa akin. Simple buy at kunyari, busy sila sa paghuhugas ng pinggan. Ganun po ba talaga, Tito Mondi? Kailangan ko talaga silang pakisamahan at i-please? Ang kapatid lang naman nila ang papakasalan ko in the future. Imbiyer na much. Catch. Oy, naimbiyer na si Catch. Eto na. What to do raw? Kay Ate Catch natin. Una, Catch, para sa akin, syempre, sa first part ng letter mo na pinakilala ka ng boyfriend mo sa family, pogi point yun kasi hindi lahat ng girlfriend pinapakilala sa family. Minsan, 1 taon na, 2 taon, 5 years, hindi pinapakilala sa family. Alam ng pamilya, single lang kanilang mga anak. Pero ikaw, pinakilala ka na in more than 1 year, tapos talaga namang nagkaroon kayo ng dinner. Sabi mo nga, welcoming naman yung mga magulang, pero yung 2 kapatid niya ay medyo ilang. Sa magulang, another pogi point yon sa boyfriend mo kasi hindi lahat ng magulang i-welcome ka eh. So, sa akin, sa experience ko, kapag ako winelcome ng nanay at tatay ng girlfriend ko, ayan, parang wow, parang alam mo yung relax sila na hindi ko sasaktan yung kanilang anak. Pero ibang usapan pag sa kapatid. Kahit 1 kapatid lang yan, o 2 o 3, marami silang kapatid, hindi mo kasi agad sila mapiplease, lalo na kung first time kang dinala sa isang dinner o sa kanilang bahay. Syempre, kanya-kanya, nasanay sila, lalo na yung boyfriend mo, nag-iisang lalaki, 'di ba? So, parang ibigay mo na 'yun sa boyfriend mo na at least, 'di ba? Sa aming mga lalaki na nagpunta kayo sa bahay, kayong girlfriend natin nagpunta sa bahay, parang masarap na okay na nagka-meet ang mga magulang at mga kapatid. Doon sa mga kapatid nila na hindi na nag-welcome sa'yo, ano pa yan, mga nakikiramdam. Syempre, di ba, gusto nilang ingatan ang kanilang kaisa-isang kapatid na lalaki, di ba? Pero ako naman sa'yo, Catch, kung sa tingin mo ilang sila sa'yo, mas mainam na ikaw yung mag-approach sa kanila. Simpleng ngiti, mag-hi, o medyo tumulong ka na rin, di ba? Kung ano, di ba? Upo ka, smile. Kasi yung, alam mong ilang sila, yung mga kapatid sa'yo, pero ikaw, tatahimik ka lang din. Baka matapos maubos yung dinner nyo, wala ka man lang naging interaction sa kapatid nila. So, simpleng ngiti yan, makikita nila. Kasi, di ba, doon nila parang kikilatisin ka nila na, ay, okay itong girlfriend ng ating kapatid, di ba? So, okay lang yun. Tapos, kung sa tingin mo, di ba, normal naman yan kahit sa mga teleserye, di ba? Yung mga kapatid natin, yung mga nag-act na kontrabida, ano lang yan, kumikilatis lang yan. Syempre, gusto nilang protektahan ng kanilang kapatid. So, wag kang mag-alala. So, ano yan, baby step yan. So, gawin mo, kumustahin mo lang, ikaw yung mag-start ng conversation. Yung paghugas ng pinggan, pwede rin maging paraan yon. Catch. Diba? Pwede mo alokin na, ay, ate, tulong na ako sa paghuhugas. So, pwede maging part ng ano yan, ng conversation nyo. Kaya huwag kang mag-alala dyan. Part yan. Tapos, yung sinasabi mo na ito ba yung kapatid na pakikisamahan. Ako po naniniwala na kapag tayo ay malapit sa pamilya ng ating mga minamahal, magmula sa mga magulang, sa mga kapatid natin, sa mga tsuhin, ang sarap nung magmahal, yung parang, alam mo yung botong-boto sila sa'yo. Ako, diskarte ko dyan, talaga una ko nililigawan yung mga magulang. Na kapag nag-yes sa akin yung magulang, yun, doon ko palang ipupurso talaga yung kinakaibigan ko yung magulang. Saka ko ipupurso yung anak nila. Tapos, yan, isa-isa kong re-reguluhan yung mga kapatid natin. Talaga investment lang din sa panliligaw. At sa pag kayo na, di ba, dapat manatili pa rin yun. So, yun lang, wag mong isipin na dapat focus ka lang sa iyong boyfriend. Kailangan mo pa rin bigyan ng oras at respeto pa rin yung mga mahal niya sa buhay para walang tutol sa inyong pagmamahal. Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork
PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.